Matapos ang ilang araw na mangilan-ngilan na lamang daw ang natitirang puwersa ng MNLF. 2 barangay na lang ang natitirang pinaghihimpilan ng mga rebelde. Para sa detalye, balitaan mo kami, Waywaya Macalma. 2 barangay na lang ang tinututukan ng mga otoridad ngayon sa Zamboanga City, habang 20 hanggang 30% na ang natitirang lakas ng mga rebeldeng grupo. Gayon din ang supply ng kanilang armas at bala ay kumukonti na lang sa ika-10 araw ng sigalot sa lungsod ng Zamboanga, na kung saan isa ito sa pinagtataka ng mga otoridad kung saan sila nakakakuha ng supply sa ilang araw ng pakikipagbakbakan sa mga otoridad. They probably are now low in ammunition, but still, 1 bullet still can kill. So yun talagang ginagawa natin. And we probably attribute that the waning of their resistance or their ability to or capability to fight. Dagdag pa ng opisyal na si Commander Javier Malik ay nasa 2 barangay na nabanggit. Samantala, kinumpirma ni Brigadier General Tutaan na isa sa mga nag-udyok sa mga rebeldeng Moro National Liberation Front na magsagawa ng kilos protesta at itaas ang kanilang bandila sa Zamboanga City Hall ay dahil sa kapalit na 10,000 piso. Gayunman, inaalam ng mga otoridad kung ang lahat ng mga sa kustudiyan nila ngayon ay pare-pareho ang kanilang statement ukol rito. The situation right now, there are now packets of resistance or fires coming from the MNLF Misuari faction side. This is in Santa Catalina. Of course, this is just within the boundary of Santa Barbara and Santa Catalina. This morning, a fire broke out again in that area. I would say the exact place is between the 2 barangays. We believe that there's still about more or less 70-75 members of the armed group. But then again, the number of hostages is still not fixed, but definitely we have reports that there are still hostages being held by the Misuari faction of the MNLF, and still they are being used as a human shield. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.